Pumunta si Samantha sa ancestral house ng kanyang lola upang doon magbakasyon. Ngunit sa kanyang pagbisita rito, napag-alaman niya ang madilim na sinapit ng dating kasambahay ng kanyang lola. Nagparamdam ito sa kanya na akala niya nung una ay panaginip lamang. Sinubukan niyang magtanong sa kanyang lola, ngunit ilang matatalinhagang bilin lamang ang binibigkas nito sa kanya. Sa pagdating ng kanyang mga magulang at sa pagdaan rin ng bawat araw, mas nakakapangilabot ang mga bagay na unti-unti niyang natuklasan. May mga tanong na pilit niyang hinahanapan ng kasagutan, ngunit handa kaya siyang tanggapin ang malagim na lihim ng kanilang pamilya na maaaring bumago sa kanyang buong pagkatao. Hanggang kailan siya makikinig sa mga mahiwagang bili ng kanyang lola? Sino ba ang dapat niyang pagkatiwalaan? Kanina papalakad-lakad sa loob ng kanilang bahay si Samantha. Napansin niya na wala siyang suot na tsinelas at suot pa rin niya ang kanyang pantulog. "Mami, Daddy," tawag niya, ngunit walang tumutugon sa kanya. Napakamot siya ng ulo at may nabuting umpo muna sa unang baitang ng kanilang hagdan. Nakapangalumbaba siya at nag-iisip kung nasa trabaho pa ba ang kanyang mga magulang. Napaka-workaholic naman ni na Mami. Ilang gabi na akong walang kasama sa bahay. Finals pa naman namin this week. Sa bagay after naman ito, bibisita na ako kina Lola. I really miss her. Kumusta na kaya siya? Bulong ni Samantha sa sarili. Pug! Napalingon siya sa pinanggalingan ng malakas na kalabog. Napatayo siya at napahawak sa kanyang dibdib. Ramdam niya ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Anong nangyayari? Bakit ako kinakabahan? "Mami, Daddy," tawag niya ngunit wala pa rin tumutugon. Nakabibing niya ang katahimikan sa loob ng kanilang bahay. Pakiwari na yung napakadilim kahit na nakabukas ang kanilang chandelier na nasa gitna ng kanilang living room. Pug! Sino yun? Sigaw niya subalit mas lalo pang lumakas ang bawat kalabog. Mas nangibabaw ang kanyang kuryosidad kaysa sa takot at pinuntahan ang pinanggagalingan ng misteryosong ingay. Iniisip niya na maaaring magnanakaw iyon na nakapasok sa kanilang bahay. Isang napatakip sa kanyang tenga si Samantha nang marinig ang boses ng isang babaeng sumisigaw kasabay ng palakas na ingay. Narinig pa niya na talimay na hulog mula sa hagdanan pero wala namang tao roon. Hindi niya maiwasang mangilabot sa mga nangyayari. Nakatingin lamang siya sa itaas ng hagdanan at naghihintay sa pagtigil ng mga kalabog na nagmumula roon. Napatingin siya sa huling baitang ng hagdan at napatras dahil sa kanyang nakita. Dugo. Nagkalat ang dugo. Sino ang nagmamay-ari ng dugong ito? Saan ito nanggaling? Wala naman akong nakitang bumaba o nahulog mula sa hagdan. Muli siyang napatras at natigilan nang may nabangga ang kanyang mga paa mula sa likuran. Dahan-dahan siyang tumungo at nabigla sa kanyang nakita. May isang babaeng duguan na nakadapa at tila nahulog mula sa hagdan. "Tulungan mo ko," bulong ng babae. Hindi niya ito kilala pero pamilyar ang boses nito. Sa sobrang takot ay nagtatakbo na lang siya paakyat ng hagdanan. "Mami, Daddy," hindi na niya mapigilang mapaluha dahil wala pa rin tumutugon sa kanya. Napatigil siya sa harapan ng kanyang kwarto. Ang pinto ng kwarto niya ay katapat lang ng pinto ng kanyang mga magulang. May nakita siyang dugo na lumalabas mula sa siwang ng pinto ng kanyang kwarto. Umaagos ang kulay pulang likido papunta sa kinatatayuan niya. Dahan-dahan siyang napaatras. Hindi niya namalaya na unti-unti na rin bumubukas ang pinto ng kwarto ng kanyang mga magulang. Sa halip ang kabilang pinto ang kanyang masandalan, isang katawan ang naramdaman niya sa kanyang likuran. Nanlaki ang kanyang mga mata nang bigla siyang yakapin ang taong nasa kanyang likuran. Ramdam niya ang napakainit nitong paghinga. Nakakatakot ang malaki at mabalahibo nitong mga kamay. Matulis at mahaba rin ang mga kuko nito. Hindi magawa ni Samantha na sumigaw o kumawala mula sa pagkakayakap nito. Samantala sa kanyang harapan ay unti-unting bumubukas ang pinto ng kanyang kwarto. Nabigla siya ng isang masalamin ang bumungad sa kanya. Kitang-kita niya ang sariling refleksyon habang takot na takot at iyakap-yakap ng isang nakakatakot na nilalang. Nabigla siya ng kusang kumilos ang kanyang refleksyon. Inilapat nito ang kanang hintuturo sa sariling labi na tila ba nagpapahiwatig na dapat siyang tumahimik. Nakita rin niya ang kanyang mga mata na nagiging kulay itim hanggang sa may mga dugo na tumutulong mula rito. Sssss! Bulong ng refleksyon niya kasabay ng pagbaon ng matutulis na kuko sa nilalang sa kanyang dibdib. Karing-karing. Agad na napabalikwas mula sa kanyang higaan si Samantha. "Oh God, thank you po at panaginip lang po ang lahat. Nasobrahan po yata ako sa horror movies." Napahawak siya sa kanyang ulo habang tinitingnan ang orasan. 4:00 ng umaga.
May isang oras pa akong matulog. Ay kung ano-anong pumapasok sa isip ko. Final week ngayon kaya dapat nakapokus ako sa exams ko. Forget your dreams and sleep tight. Samantha, stress lang yan. Sangbit ni Samantha sa sarili. Humiga siyang muli sa kama at tinignan muna ang larawan ng kanyang lola na nasa bedside table niya. 2 weeks na lang, lola. Makakapili na tayo muli. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Unang bilin, kung ano man ang marinig mo sa labas ng bintana, huwag na huwag mong papansinin. Higit sa lahat, huwag kang sisilip dahil hindi mo magugustuhan ang masisilayan mo sa labas. Summer 2012. Masayang-masayang bumisita si Samantha sa bahay ng kanyang lola. Malaki ang bahay na iyon ngunit may kalumaan na. Panahon pa ng Kastila ang estilo ng bahay, ngunit mga modernong kagamitan na ang matatagpuan sa loob nito. Kinabukasan pasusunod ang mga magulang niya dahil may trabaho pa ang mga ito. Tuwang-tuwa ang kanyang lola nang masilayan ng kanyang apo. Napakalaki mo na, apo ko, sabay halip sa magkabilang pisngi niya. Abay napakaganda pa. Nagmano naman si Samantha sa matanda. Si lola talaga, kaya paborito kita eh. Agad na dumiretso sa sala si Samantha upang buksan ang 50 inches na HD plasma TV. May bala kasi siyang mag-horror movie marathon since para na rin siyang nanonood sa sinihan dahil malaki ang TV na iyon. Binuksan niya ang kanyang bag at inilabas ang koleksyon ng horror movies na hiniram pa niya sa kanyang best friend. Ang lahat ng ito ay hindi pa niya napapanood, kaya sobra siyang excited. Samantha, po kumain ka muna. Inihanda ni Celia ang paborito mong kare-kare. Sige po, lola. Kakain muna ako para dire-diretso ang panonood ko. Ayoko kasi nang kumakain habang nanonood. Matapos magtanghalian, agad niyang sinimula ng panonood ng horror movie. Niyayanin niya ang kanyang lola, ngunit tumanggi ito dahil hindi raw nito tipo ang mga nakakatakot na panoorin. Nang pinapanood na niya ang pelikulang Darkness Falls, biglang dumating ang dalagang apo ni Manang Celia na kasing edad lang din niya. Bridget, halika rito. Samahan mo akong manood ng horror. Tawag ni Samantha dito. Horror na naman, hindi ka ba natatakot? Manonood ba ako kung natatakot ako? Sige, magpapaalam muna ako kay Lola Celia. Ibibigay ko lang itong mga daing na pinabili niya. Bumalik rin agad si Bridget at bago mo po ay sinara muna ito ang kortinang nasa gilid ni Samantha. Masyado bang mainit? Tanong ni Samantha. Ah, hindi. Nag-iingat lang. Sagot ni Bridget na bahagya namang ikinalito ni Samantha. Ngunit hindi na niya ito pinansin dahil nagsimula na itong manood. Biglang napasigaw si Bridget na magpakita ng multo na pinapanood nilang pelikula. Kamukha ni Ligaya. Sigaw nito at bigla niyang tinakpan ang mukha gamit ang dalawang kamay. Pinindot muna ni Samantha ang pause button. Sumakto naman iyon kung kailan nakafocus ang mukha ng multo. Ah, ayoko na. Patayin mo na yung TV. Napahalakhak naman si Samantha sa naging reaksyon ni Bridget. Biglang dumating si Manang Celia na nag-aalala sa nangyari. Itinuro naman ni Samantha ang screen ng TV at katulad ng reaksyon ni Bridget, nang hilakbot din ito. Sus Mariusep, kamukha nga ni Ligaya. Bulalas ng matanda at nag-sign of the cross pa ito. Pinatay muna ni Samantha ang TV at tinanong ang maglola. Bakit po parehas ang reaksyon niyo? Sino ba si Ligaya? Inalis ni Bridget ang mga kamay sa kanyang mukha. Siya yung labandera ng lola mo. Ligaya, bakit di ko siya kilala? Kasi katatanggap lang sa kanya ng lola mo. 3 buwan pa lang ang nakakaraan. Bakit ka natatakot kung kamukha naman ito ni Ligaya? Nagtakip muli ng mukha si Bridget at si Manang Celia na ang sumagot. Patay na siya, Samantha. Pinatay sila ng 2 linggo na ang nakararaan. Tumayo na si Bridget at nagpaalam na para umuwi. Napatulala naman si Samantha at bakas pa rin sa kanyang mukha ang pagtataka. Sige Samantha, salamat na lang ulit. Malapit na rin kasing dumilim sa daan. Lola, tara, umuwi na tayo. Nagpaalam muna si Manang Celia sa lola ni Samantha. Bago sila umalis, bago lumabas ang minto, may sinabi pa si Manang Celia kay Samantha. Samantha, basta kahit anong mangyari, huwag mong bubuksan ang bintana. Kung sino kumatok o magmakaawa, huwag mong bubuksan. Hayaan mo lang iyan na tatakpan ng kortina. Kahit nawiwerduhan, tumango naman si Samantha. Matapos nilang maghapunan, nagpaalam sa kanyang lola may dadaluhan daw itong balloon party. Binili na nito ang kanyang apo na ikandado lahat ng pinto at huwag magpapapasok ng iba. Sige po, Lola. Have fun. Pagpapaalam ni Samantha. Ngunit bago tuluyang umalis ang kanyang lola, may ibinilin muli ito. Kung ano man ang marinig mo sa labas ng bintana, huwag na huwag mong bubutsin. Higit sa lahat, huwag kang sisilip dahil hindi mo magugustahan ang masisilayan mo sa labas. Napataas ng kilay ni Samantha. Si Lola parang sa mga napapanood kong Tagalog movies ang peg ng babala mo ah. Mayroon ba akong dapat katakutan?
Parehas ang script niyo ni Manang Celia. May multo ba rito? Diretsang tanong ni Samantha habang pinipigilan ng pagtawa. Sinabihan ka na pala ni Celia. Basta makinig ka na lang. Ang matatanda talaga. Natatawa si Samantha habang inaalala ang bilin ng kanyang mahal na lola. Ikinandado ni Samantha ang pinto at excited na bumalik sa panunood. Papanoorin naman niya ngayon ang Hollywood movie na The Last House on the Left. Pagkaupo ni Samantha, napaisip muli siya sa bilin ni Manang Celia at ng kanyang lola. Nagtataka siya sa kinulis ni Bridget. Napatingin tuloy siya sa bintana. Natatakpan ito ngayon ang makapal na kortinang malakrema ang kulay. Naalala niyang si Bridget pa ang nagtakip ng bintanang ito kanina. Ano kaya ang koneksyon ng bintana sa patay ng labandera na si Ligaya? Kahit na mahilig siya sa horror stories, malakas ang paniniwala niyang wala siyang third eye. Napahalakak si Samantha sa naisip niya. Sa pagkakaalam niya, siya ang pinakamanhid na tao pagdating sa mga katatakutan, kaya malakas ang loob niyang manood ng horror movies. Napapangiti tuloy siya. Matagal na rin niyang ninanais na gumawa ng mga horror stories. Kapag nagkataon, ito ang magiging kauna-unahan niyang obra. Sa katunayan, nakakaisip na siya ng pamagat, ang bintana at si Ligaya. Parang hindi naman horror ang title nun. Mamaya ko na iyon iisipin. Hahaha. Bumalik sa panonood si Samantha. Nasa kalagitnaan ng peliko niya kanyang pinapanood nang makarinig siya ng kaluskos sa labas ng bintana. Mahina ito ngunit lumakas sa kalaunan. Iniisip tuloy niya kung sisilip ba siya sa labas o hindi. Huwag na huwag mong papansinin. Naririnig tuloy niya ang bili ng kanyang lola sa kanyang isipan. Napaparanoid na yata ako. Si Manang Celia kasi. Tapos sinagundahan pa ni lola. Ibinaling niyang muli ang kanyang atensyon sa panonood. Subalit habang binabaliwala niya ang kanyang naririnig, ay mas lalo lamang lumalakas ang kaluskos. Sino yan? Tanong ni Samantha. Hindi na niya napigilan ang sariling magtanong. Walang sumagot. Nagpatuloy siya sa panonood. Wala pang ilang saglit, may narinig naman siyang kaluskos. Sino ba sabi yan? Isa pa tatawag na ako ng pulis. Pagbabanta ni Samantha. Subalit wala pa rin sumagot. Maya-maya pa ang kaluskos ay naging malalakas na katok. Dahil doon lalo siyang nainis. Bakit ba ayaw nitong kumatok sa pinto at sa bintana pa talaga? Paano kung mabasag iyon? Sino ka ba? Ano bang kailangan mo? Sa halip na sugapot, isang mahina at impit na pag-iyak ang narinig niya mula sa labas ng bintana. Agad siyang kinilabutan. Ngayon lang siya nakaramdam ng ganun. Maya-maya na wala ang ingay sa labas, kaya nanood na lang ulit siya. Tinignan niya ang orasan. 8:30 na ng gabi. Mahigit isang oras na buhat nang umalis ang kanyang lola. Kinuha niya ang kanyang cellphone at hinanap ang number ng kanyang lola. Naisip niyang tumawag ng pulis, subalit minabuti na lang niyang tawagan ng lola niya. Total ligtas naman siya sa loob ng bahay dahil nakakandado ang lahat ng pinto. Wala pang ilang minuto, nakarinig muli siya ng malalakas na katok sa bintana. Mas malakas ito kumpara sa mga nauna. Natakot siya dahil baka mabasag ang bintana, kaya tumayo siya at nilapitan ito. Huwag kang sisilip dahil hindi mo magugusto ng masisilayan mo sa labas. Umalingaw-ngaw ang babala ng lola niya sa kanyang isipan. Pinaring muna niya ang cellphone ng kanyang lola bago niya dahan-dahang binuksan ang bintana. Huminga muna siya ng malalim bago dahan-dahang hinawi ang kortina. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig sa kanyang nakita. Gusto niyang sumigaw ngunit tila napipi ang kanyang bibig at natuyuan ang lalamunan. Gusto niyang pumikit ngunit di niya nagawa dahil di niya may kilos ang kanyang buong katawan. Nasa harapan niya ang dugo ang katawan ng babae. Umaagos ang sariwang dugo sa duster nito habang pilit na kumakatok sa bintana. Tangay ang bintana lamang nang namamagitan sa kanila ng nilalang na ito. Tulungan mo ako. Tulungan mo ako. Tuloy ang bumuhos ang luha ni Samantha nang dahil sa takot. Pilit niyang gumalaw, ngunit hindi niya maikilos. Kahit ang mga daliri niya sa kamay. Tulungan mo ako. Tulungan mo akong mahanap. Hindi niya alam kung saan nagmumula ang boses ng kaharap niya na tila mula sa ilalim ng balon. Nahihinuhanan ni Samantha kung ano ang hinahanap ng nilalang na nasa labas ng bintana dahil ang kaharap niya ay walang ulo. Unti-unti siyang nanghina at nawala ng ulirat habang naririnig ang palahaw ng multong pugot ang ulo. Nagising si Samantha sa kanyang kwarto. Nakita niya ang kanyang lola na pumasok sa kwarto at may dala itong mainit na green tea. O po, inumin mo ito para kumalma ka. Ano bang nangyari? Tanong ng lola niya. Lola, nakakita ko ng multo sa labas ng bintana. Sagot ni Samantha. Niyakap niya ang kanyang lola habang humahagulhol siya. Ikaw naman kasi. Pinili na kita na huwag mong bubuksan ang bintana. Buti na lang tumawag ka.
Nang hindi ka sumagot akong nag-alala. Umuwi agad ako. Buti na lang may duplicate cake akong dala. Lola, ano pong nangyari kay Ligaya? Pinatay si Apo. Katatapos lang niya maglaba rito na magpaalam siya sa akin. Uuwi na raw siya. Ang sabi ko sa kanya noon ay dito na lang siya matulog kasi delikado na sa daan. Gabi na rin kasi nang matapos niyang laban ang mga kobre, kama at kortina. Hindi siya nakinig. Nang pauwi na siya, may humarang sa kanyang mga lalaki at pinagsamantalahan siya. Ang masakit dito, hindi lang puri ang ninakaw sa kanya, kundi pati maging ang buhay niya. Walang awa siyang pinugutan ng ulo at hanggang ngayon, hindi pa rin ako nakikita. Iniwan ang pugot niyang katawan sa may imbonal dyan sa kabilang kanto. Bakit siya bumabalik dito? Bakit sa bintana kumakatok? Kasi sa labas ng living room, doon siya naglalaba. Kumakatok siya sa bintana para sabihin sa akin na tapos na siyang maglaba. Doon din kasi ako sa sala malimit manood. Malalaman kung tapos na siyang maglaba kapag narinig ko na ang kanyang katok. Bakit po siya nagmumulto rito? Siguro dahil dito ang huling lugar na pinanggalingan niya. Siguro dahil din kinabukasan bago siya mamatay, sweldo na niya dapat. Balot pa rin ang takot si Samantha. Sige Samantha, may kukunin lang ako sa baba. Lola, huwag mo akong iwan. Natatakot ako. Mabilis lang ako, Apo, para kang bata. Sige, tabi na tayong matulog mamaya. Umalis ang kanyang lola at iniwang bukas ang pinto ng kwarto para mabawasan ang takot ng Apo. Pagkalabas ng kanyang lola, hindi pa rin siya makapaniwala sa nangyari. Parang panaginip pa rin ang lahat. Siguro titigilan muna niyang panonood ng horror movies. Nasa gitna siya ng kanyang pagmumuni-muni nang bigla siyang makarinig ng impit na pagtangis. No, hindi pwedeng mangyari ito. I had enough. Sigaw niya sa kanyang isipan. Tila nagmumula ang impit na pagtangis sa loob ng walk-in closet ng kanyang lola. Lola, Lola, pagtawag ni Samantha. Lalabas na sana siya sa kwarto nang biglang sumara ng kusang pinto nito. Nagtatakbo siya papunta rito at pilit itong pinubuksan. Lola, tulong. Lola, Lola, sigaw ni Samantha. Ngunit kahit anong gawing pihit sa doorknob ay hindi pa rin niya ito mabuksan. Mas lalong lumakas ang panaghoy na nagmumula sa closet. Tulong, tulungan mo ako. Tulong. Nagsimula na namang makasaksi ng bangungot si Samantha habang siya ay gising. Hindi niya maintindihan pero pilit siyang dinadala ng sarili niyang mga paa palapit sa closet. Nang nasa tapat na siya ng closet ay biglang tumigil ang nakakapanghilakbot na panaghoy. Kusang kumilos ang kanyang mga kamay at unti-unti niya itong pinuksan. Naroon sa gitna ng walk-in closet ang kanyang lola. Ang ulo ni Ligaya. Tulong, tulungan mo ako. Kailangan ko ang iyong tulong. Ikaw lang ang makakatulong sa akin. Natulala si Samantha kasabay ng pagbukas ng pinto ng kwarto. Napalingon si Rito at nakita niya ang kanyang lola. Nakababakasan ng takot at pangamba. Tulong, tulungan mo ako. Patuloy na panaghoy ni Ligaya. Hindi niya maintindihan ang mga pangyayari. Lola,